Magandang araw! Bago tayo tumuho sa ating panibagong talakayin, halina tayo't magkaroon ng maikling panalangin. Inaanyayahang tumayo ang lahat, iyuko ang ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Muli, magandang hapon mga bata. Sige, maaari na kayong maupo. Bago ang lahat, maaari ko bang malaman kung kumusta naman kayo? Kayo ba ay masaya? Mabuti naman. Nagagalak kong malaman na kayo ay nasa mabuting kalagayan at masaya. Ngayon, ating alamin kung meron bang lumiban sa ating klase ngayong araw. Unahin na natin sa unang pangkat o sa pangkat ng mga babae. Meron bang lumiban sa inyong pangkat, binibining feeder? Magaling. O sa pangkat naman ng mga kalalakihan, mayroon bang lumiban sa inyong pangkat, Ginoong Lising? Mahusay. Natutuwa naman ako at walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Maaari ba nating bigyan ng palakpak ang ating mga sarili? Okay, bago tayo magbukas ng panibagong yugto ng aralin, ay magkakaroon tayo ng maikling balik-aral. Inyo pa bang natatandaan ang ating naging diskusyon kahapon? Opo. Kung ito nga ay inyong natatandaan, ano na nga ba ang ating paksang aralin na tinalakay? Maaari lamang na itaas ninyo ang inyong kanang kamay kung kayo ay sasagot. Sige, binibining feeder. Magaling! Ang ating paksang aralin na tinalakay kahapon ay tungkol sa pangalan, na kung saan ang salitang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop o pangyayari. At mayroon naman tayong dalawang uri ng pangalan. Ano na nga ba ang mga ito? Sige, binibining Lising. Mahusay. Ito ay ang pantangi at pambalana, na kung saan ang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan at ang pambalana naman ay tumutukoy sa di tiyak na ngalan. Ako ay nagagalak na natatandaan nyo pa ang ating naging talakayan kahapon. Nasisiguro ko na handang-handa na kayo sa ating panibagong aralin ngayong araw. Kayo ba'y handa na nga ba? Handang-handa na. Para naman magkaroon kayo ng ideya sa ating paksang tatalakayin ngayong araw, ay magkakaroon tayo ng pangganyak na laro. Gusto nyo bang maglaro? O sige, wag na nating patagalin dahil mukhang kayo ay nagagalak na. Ayan, para sa panuto ng ating laro, mayroon ako ritong inihandang mga letra. Ang kailangan nyong gawin ay isaayos ang mga ito para mabuo ang hinahanap na salita sa bawat bilang. Magbibigay rin ako ng mga clue o bakas upang mas madali nyo itong maisaayos. At hinggil naman sa pagsagot ay maaari nyo itong sabihin ng sabay-sabay o bigkasin ito sa koro. Handa na ba ang lahat? Handang-handa na. Simulan na natin.
Para sa ating unang bilang, ito ay binubuo ng mga letrang O, A, at K. Ang salitang ito ay tumutukoy sa iyong sarili. Ano ito? Mahusay. Ito ay tumutukoy sa salitang ako. Ang susunod naman na salita ay binubuo ng mga letrang N, I, A, at K. Ang salitang ito ay nang-aangkin. Tama. Ito ay ang salitang akin. Ang pangatlong salita naman ay binubuo ng mga letrang N, O, O, at D. Anong salita? Ang nagtuturo ng direksyon. Magaling. Ito ay salitang doon. Ang susunod na salita ay may letrang N, Y, A, N, A, at G. At ito ay nanghahalintulad na salita. Ano ito? Tama. Ito ay salitang ganyan. At ang panghuli naman ay binubuo ng mga letrang N, A, at S. At ito ay ginagamit kapag nagtatanong ng direksyon. Anong salita ito? Mahusay. Ito ay salitang saan. Ako'y nagagalak dahil lahat kayo ay nakibahagi sa ating ginawang laro. Maaari ba ninyong bigyan ng palakpak ng inyong mga sarili? Ayan. Ngayon, mayroon na ba kayong ideya kung ano ang ating paksang tatalakayin ngayong araw? Sige nga, binibining Peter. Mahusay. Ang ating paksa ngayong araw ay panghalip. Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip ay salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangalan na nagamit na sa parehong pangungusap o sa kanusunod na pangungusap. Ginagamit ito upang maiwasan ang pag-uulit ng mga salita. Mayroon din tayong 7 uri ng panghalip. Una rito ay ang panghalip panao. Mula sa salitang tao, kung kaya't ito ay nagpapahiwatig na pamalit ito sa ngalan ng tao. Ilan sa mga halimbawa ng panghalip panao ay ang mga salitang ako, ko, akin, amin, kami, kayo, atin, inyo, kita, siya, kanila, at kanya. Ngayon ay gamitin naman natin ito sa pangungusap. Halimbawa, si Pedro ay makulit kung kaya't si Pedro ay pinalo ng kanyang ina. Anong panghalip panao ang maaaring pamalit sa ikalawang Pedro sa pangungusap? Sige, binibining Lising. Mahusay. Ang panghalip na panao na maaaring gamitin ay siya. Ngayon naman ay basahin natin ang pangungusap gamit ang panghalip na ipinalit. Si Pedro ay makulit kung kaya't siya ay napalo ng kanyang ina. Ngayon, tayo naman ay dadako sa pangalawang uri ng panghalip at ito ay ang panghalip pamatlig. Ang panghalip pamatlig o demonstrative pronouns sa wikang Ingles ay inihalili sa pangalang nagtuturo ng lugar na kinalalagyan ng pangalan. Ito rin ay inihahalili rin sa pangalan na malapit o malayo sa nagsasalita, kinakausap o nag-uusap. At meron tayong 4 na uri ng panghalip pamatlig. Una ay ang pronominal, pangalawa ay ang panawag pansin, pangatlo ay ang patulad, at ang pang-4 ay ang panlunan. Ang mga halimbawa ng pronominal na salita o ginagamit sa pronominal ay ito, nito, dito, iyan, nyan, dyan, iyon, roon, at doon.
Ngayon, ako ay magbibigay ng halimbawa ng panghalip pamatlig sa pangungusap gamit ang pronominal na salita. Ng halimbawa, ang payong na ito ay kay Sandara. Aking uulitin, ang payong na ito ay kay Sandara. Anong panghalip pamatlig ang ginamit sa pangungusap? Binibining limbo? Tama ang salitang ito. Pangalawang halimbawa, doon nakatira si Perla. Ulitin ko, doon nakatira si Perla. Binibining lising, maaari mo bang ibigay kung anong panghalip pamatlig ang ginamit sa pangungusap? Tama ang salitang doon. Ngayon, atin namang talakayin ang ikalawang uri ng pamatlig at ito ay ang panawag pansin. Ang mga halimbawa o mga salita na ginagamit sa panawag pansin ay ang ito, heto, ayan, o hayan, at ayun o hayun. Halimbawa ng panawag pansin sa pangungusap ay ang ito ang hinahanap kong laso. Ulitin ko, ito ang hinahanap kong laso. Ano ang ginamit na panghalip pamatlig sa pangungusap? Binibining limbo? Tama ang salitang ito. Pangalawang halimbawa, ayan ang regalo ko sa iyo. Binibining lising, ano ang ginamit na panawag pansin sa pangungusap? Tama ang salitang ayan. Ngayon, atin namang talakayin ang ikatlong uri ng panghalip pamatlig at ito ay ang pamatlig na patulad. Ang mga halimbawa na mga salita na ginagamit rito ay ang ganito, ganyan o ganyan at ganoon o gayon. Halimbawa, ganyan ang aklat na nais kong basahin. Ulitin ko, ganyan ang aklat na nais kong basahin. Binibining limbo, maaari mo bang ibigay ang ginamit na salita sa pangungusap? Tama ang salitang ganyan, magaling. Pangalawang halimbawa, ganoon mo ilagay ang mga plato. Ganoon mo ilagay ang mga plato. Binibining lising, maaari mo bang ibigay ang ginamit na salita sa pangungusap? Tama ang salitang ganoon, magaling. Ngayon naman, ang pang-apat na uri ng pamatlig ay ang panlunan. Ang mga halimbawa nito ay ang narini, naadini, narito, nandyan, nariyan, naroon, at nandoon. Halimbawa nito sa pangungusap, narini ang sulat ni Lita. Ulitin ko, narini ang sulat ni Lita. Binibining limbo, maaari mo bang ibigay ang ginamit sa pangungusap na panlunan? Tama ang salitang narini, magaling. Nakikinig nga si Binibining limbo sa ating diskusyong ngayong araw. Ngayon, pangalawang halimbawa, ang hinahanap mong salamin ay narito. Ulitin ko, ang hinahanap mong salamin ay narito. Ano ang ginamit na salita sa pangungusap gamit ang panlunan? Binibining lising, maaari mo bang ibigay? Tama ang salitang narito. Magaling. Nakikinig din si Binibining lising sa ating diskusyon ngayong araw. Napakagaling naman ninyo. Yon, tayo naman ay dumako sa pangatlong uri ng panghalip. At ito ay ang panghalip panaklaw. Ang panghalip panaklaw ay salitang panghalili o pamalit sa pangalan na sumasaklaw sa kaisahan, dami, bilang o kalahatan. Ang salitang saklaw ay mula ito sa salitang saklaw, kaya't may pahiwatig na pangsaklaw o pangsakop. Ilan sa mga halimbawa ng mga salitang ginagamit sa panghalip na panaklaw ay lahat, madla, sinuman, bawat isa, alinman, anuman, saan man, at ilan. Halimbawa ng panghalip panaklaw sa pangungusap ay lahat ng tao at hayop ay binigyang buhay ng Diyos. Uulitin ko,
Lahat ng tao at hayop ay binigyang buhay ng Diyos. Binibining limbo, maaari mo bang ibigay ang ginamit na salita sa pangungusap? Tama ang salitang lahat. Ngayon, pangalawang halimbawa. Bawat isa ay may tatanggaping tulong mula sa gobyerno. Binibining Lising, maaari mo bang ibigay ang salitang ginamit sa pangungusap? Tama ang salitang bawat isa. Magaling. Ang ikaapat naman na uri ng panghalip ay ang panghalip na pananong. Ang panghalip pananong na kilala sa Ingles bilang interrogative pronoun ay mula sa salitang tanong, kaya't may pakahulugang itong pantanong. Maari itong isahan o maramihan na ginagamit sa pagtatanong tungkol sa bagay, tao, hayop, puok, gawain, katangian, panahon, at iba pa. Ang mga halimbawa ng mga salitang ginagamit sa panghalip na pananong na isahan ay ano, sino, nino, alin, ilan, magkano, gaano, at kanino. At para naman sa pananong na maramihan ay ang mga salitang ano-ano, sino-sino, nino-nino, alin-alin, ilan-ilan, magka-magkano, at kani-kanino. Ngayon, magbibigay ako ng halimbawa ng panghalip pananong sa pangungusap. At gusto ko na makinig kayo at tatanungin ko kayo kung anong salita ang ginamit sa binigay na halimbawa. Halimbawa ng panghalip pananong sa pangungusap ay, ano ang pangalan mo? Uulitin ko, ano ang pangalan mo? Anong ginamit na salitang pananong ang ginamit sa pangungusap? Binibining Lising? Tama ang salitang ano. Pangalawang halimbawa, ilan taon ka na? Uulitin ko, ilan taon ka na? Anong ginamit na salita sa pangungusap? Binibining limbo? Tama ang salitang ilan. At ang pangatlong halimbawa, sino-sino ang mga nakilahok sa larong patintero? Ulitin ko, sino-sino ang mga nakilahok sa larong patintero? Anong ginamit na salitang pananong sa pangungusap? Tama ang salitang sino-sino. At ang sino-sino ay kabilang sa pananong na maramihan. At ang dalawang nauna kanina, ang ano at ilan ay kabilang sa pananong na isahan. Naintindihan niyo ba mga bata? Mabuti naman kung ganon dahil tayo ay tutungo na sa ikalimang uri ng panghalip. At ito ay ang panghalip paari. Ang panghalip na paari ay mga salitang ipinapalit sa pangalan ng taong nagmamay-ari ng bagay. Ang mga salitang halimbawa nito sa isahan ay ang akin, iyo, at kanya. Sa maramihan naman ay ang atin, amin, inyo, at kanila. At sa paggamit ng mga salitang paari ay mayroon tayong kailangan sundan o tandaan. Una, wala dapat itong sa unahan. O sa bawat pangungusap, bawal tayong gumamit ng salitang sa. Pangalawang dapat tandaan, dapat ay hindi ito sinusundan ng pangalan. Pangatlo, ito ay laging nakikita sa bahaging panaguri o pagkatapos ng panandang na ay. At sa unahan ng pangungusap kung walang ay o ay. Halimbawa ng panghalip paari sa pangungusap ay, ang lumang aklat ay akin. Ulitin ko, ang lumang aklat ay akin. Binibining limbo, maaari mo bang ibigay ang salitang ginamit sa pangungusap? Tama ang salitang akin. At ito ay kabilang sa isahang paari. Pangalawang halimbawa, ang inyong proyekto ay maganda. Ang inyong proyekto ay maganda. Binibining Lising, maaari mo bang ibigay ang ginamit na salita sa pangungusap? Tama ang salitang inyo.
at ito ay kabilang sa maramihang paari. Pangatlong halimbawa, iyo ang pitakang ito. Ulitin ko, iyo ang pitakang ito. Ano ang salitang ginamit sa pangungusap? Tama, ang salitang iyo. At ito ay kabilang sa isahang paari. Magaling! Ngayon naman, ating nang talakayin ang ika-6 na uri ng panghalip. At ito ay ang panghalip pamanggit. Ang panghalip pamanggit ay mula sa salitang banggit na may pakahulugang pambanggit o pangsabi. Ito ay parilala o kataga na tagapag-ugnay ng dalawang kaisipan o pananalita. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang salitang daw, raw, umano, di umano ni Jessica Soho, ani, at saganang akin o iyo. Mga halimbawa ng panghalip na pamanggit sa pangungusap ay ang una, ang sanggol di umano ay tinangay ng babaeng mahaba ang buhok. Uulitin ko, ang sanggol di umano ay tinangay ng babaeng mahaba ang buhok. Binibining Lising, maaari mo bang ibigay ang salitang ginamit na pamanggit sa pangungusap? Tama, ang salitang di umano. Pangalawang halimbawa, ako raw ay ipinatatawag ni Binibining Morales. Aking uulitin, ako raw ay ipinatatawag ni Binibining Morales. Binibining Limbo, maaari mo bang ibigay ang salitang pamanggit na sa binigay na pangungusap? Tama, ang salitang raw. Magaling! At ang panghuli o pangpitong uri ng panghalip ay ang tinatawag nating panghalip na patulad. At ito ay ating nang tinalakay kanina. At ang patulad ay nabibilang sa panghalip pamatlig. Ngayon, ang panghalip na patulad ay ginagamit sa pagkukumpara, paghahambing, at pagtukoy ng bagay, salita, gawain, o kaisipan. Ito ay nagpapakilala ng pagkawangis ng dalawang bagay. Ang mga halimbawa nito ay ganito, ganire, ganyan, at ganoon. Ngayon, ako ay magbibigay uli ng dalawang halimbawa ng panghalip patulad sa pangungusap. Una, ganoon ang sinasabi kong nais na matanggap sa Pasko. Uulitin ko, ganoon ang sinasabi kong nais na matanggap sa Pasko. Ano ang ginamit na patulad sa pangungusap? Tama, ang salitang ganoon. Pangalawang halimbawa, ganyan ang larawan ng masayang pamilya. Uulitin ko, ganyan ang larawan ng masayang pamilya. Maaari nyo bang ibigay kung ano ang ginamit na salitang patulad sa pangungusap? Tama, ang salitang ganyan. Magaling! Ngayon, bago tayo tumungo sa inyong magiging aktibidad, nais ko munang ibigay ninyo ang 7 uri ng panghalip na ating tinalakay ngayong araw. Binibining Limbo, magbigay ka nga ng 3 uri ng panghalip. Tama, ang panghalip panao, panghalip pamatlig na may 3 uri o may 4 na uri. Ito ay ang pronominal, panawag pansin, patulad, at panlunan. At ang pangatlo ay ang panghalip panaklaw. Ngayon, Binibining Lising, ibigay mo nga ang 4 na natitirang uri ng panghalip na ating tinalakay. Tama, ang panghalip pananong, panghalip paari, at panghalip na pamanggit, at panghalip na patulad. Magaling! Ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng isang aktibidad patungkol sa ating tinalakay ngayong araw. Ang mechanics ng aktibidad na ito ay meron akong ipapakitang mga pangungusap sa inyo na may kasamang mga pagpipilian. Ang gagawin nyo lamang ay pipiliin nyo ang tamang panghalip na pamalit sa ngalan na nakasalungguhit sa bawat pangungusap. At magpapabilisan lamang kayo sa pagtaas ng kamay sa pagsagot. Maliwanag ba ang ating aktibidad? Mabuti naman. Narito ang unang pangungusap. Ang aking kapatid ay nag-aaral dahil ang aking kapatid ay may pagsusulit bukas.
Ano sa tingin nyo ang tamang panghalip na panghalili sa nakasalungguhit na aking kapatid? Yes, binibining feeder? Tama. Ang tamang sagot ay siya. At ito ay isang panghalip panao dahil ito ay mula sa salitang tao. Ang susunod na pangungusap, sa probinsya ako magpapasko. At sa probinsya ko din balak magdiwang ng bagong taon. Sa ikalawang pangungusap naman, ano kaya sa tingin nyo ang tamang panghalip na panghalili sa nakasalungguhit na probinsya? Ito ba ay iyan? Doon? Or ito naman ay kami? Yes, binibining limbo? Tama. Ito ay doon. At ito ay isang panghalip pamatlig dahil ito ay nagtuturo ng lugar na kinalalagyan ng pangalan na probinsya. At ang ikatlong pangungusap naman, si Binibining Morales ay napakabait. Kung kaya't si Binibining Morales ang aking paboritong guro. Ito ba ay lahat? Siya? Or ninyo? Yes, Binibining Limbo? Tama. Ang tamang sagot ay siya. At ito rin ay isang panghalip panao katulad ng unang pangungusap dahil ito ay mula sa salitang tao. At ang ikaapat na pangungusap naman, ang kulay pulang bag na ito ay kay Nene. Ito ba ay kanya, naming, or ganyan? Yes, binibining feeder? Mahusay. Ang tamang sagot ay kanya. At ito ay isang panghalip paari. Dahil ito ay ipinalit sa pangalan ng taong nagmamay-ari ng bagay. At ang huling pangungusap naman, binilhan ako ni nanay ng bagong sapatos. Ang tibay daw ng sapatos. Ano naman sa tingin nyo ang tamang sagot sa huling pangungusap? Yes, binibining feeder? Tama. Ang tamang sagot ay nito. At ito ay isang panghalip pamatlig. Ako ay nagagalak dahil lahat kayo ay nakipag-participate sa ating munting aktibidad. Ngayon naman, upang lubos kong malaman kung may natutunan nga talaga kayo sa ating diskusyon ngayong araw, tayo ay magkakaroon ng maikling review. Ano na nga ulit ang kahulugan ng panghalip? Yes, binibining limbo? Magaling. Ang panghalip ang salitang humahalili sa ngalan o pangalan na nagamit sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Ngayon, ano-ano na nga ulit ang mga uri ng panghalip? Yes, binibining feeder? Mahusay. Ngayon, tayong lahat ay sabay-sabay natin banggitin ang mga uri ng panghalip. At ito ang mga panghalip na panao, panghalip na pamatlig, panghalip na panaklaw, panghalip na pananong, panghalip na paari, panghalip na pamanggit, at panghalip na patulad. Mahusay. Ako ay nagagalak dahil mukhang lahat kayo ay nakinig sa ating diskusyon ngayong araw at mukhang handang-handa na kayo sa ating pagsusulit ngayong araw. Ngayon, nais kong maglabas kayo ng isang buong papel dahil magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Ang gagawin nyo lamang ay sasalungguhitan nyo lamang ang mga panghalip sa bawat pangungusap at isulat ang mga uri nito sa patlang. Maliwanag ba? Mabuti naman. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto upang sagutin ang mga ito. Maaari nyo nang simulan ang inyong pagsusulit. Ngayon naman, magpalitan na kayo ng inyong mga papel upang suriin natin ang inyong mga naging kasagutan. At babasahin ko na lamang ang mga tamang sagot. Maliwanag ba? Mabuti naman.
Narito na ang mga sagot na aking babasahin. Sa unang pangungusap, ang tamang sagot ay raw. At ito ay isang panghalip na pamanggit. At sa ikalawang pangungusap naman, ang tamang sagot na panghalip ay ganyan. At ito ay panghalip na patulad. At sa ikatlong pangungusap naman, ang tamang sagot ay lahat. At ito ay isang panghalip na panaklaw. At sa ikaapat na pangungusap naman, ang tamang sagot ay akin. At ito ay isang panghalip na paari. At sa ikalimang pangungusap naman, ang tamang sagot ay marami. At ito ay isang panghalip na panaklaw ulit. At sa ika-anim na pangungusap naman, ang tamang sagot na panghalip ay umano. At ito ay isang panghalip na pamanggit. At sa ikapitong pangungusap naman, ang tamang sagot ay ano-ano. At ito ay isang panghalip na pananong. At sa ikawalong pangungusap naman, ang tamang sagot ay lahat. At ito din ay panghalip na panaklaw. At sa ikasyam na pangungusap naman, ang tamang sagot ay sila. At ito ay isang panghalip na panao. At sa huling pangungusap naman, ang tamang sagot ay tayo'y. At ito ay isang panghalip na panao din. Ngayon, nais kong malaman kung sino-sino ang mga nakakuha ng 10 puntos. Magtaas nga ng kamay. Mahusay. Nais kong batiin ng lahat dahil mukhang lahat kayo ay nakakuha ng matataas na puntos. So, bigyan nyo naman ng aling Denisha clap ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ngayon naman, ang inyong takdang aralin ngayong araw ay ito. Sa isang buong papel, gumawa ng isang sanaysay o dialogong ginagamitan ng mga panghalip at sasalungguhitan nyo lamang ang mga panghalip sa inyong ginawang sanaysay o dialogo. So, yun lang. Naway nagkaroon talaga kayo ng kaalaman sa ating diskusyon ngayong araw. So, mag-iingat kayo palagi at naway pagpalain kayo ng Diyos.